Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang pangkat-7 at ang aming iuulat ay patungkol sa paksa ng pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyalismo ng Espanya. Ngunit bago ang lahat, akin munang ipapakita kung ano ang nilalaman ng aming magiging presentation. Table of Contents. Ito ang nilalaman. Ang una ay ang title na pinamagatan naming The Declaration of Philippine Independence. Ikalawa ay ang Table of Contents o ang mga nilalaman, talaan ng nilalaman. Ang ikatlo ay ang group members. Ang apat ay ang interactive game. Ikalima ay ang Republika ng Biak na Bato. Ika-anim ay Pack of Biak na Bato. At ang ikapito ay ang Failure of the Truce o paano nag-fail ang kasunduan ng kampo nila Aguinaldo, pati na rin sa kabilang panig kila Fernando Primo de Rivera. At ang sunod ay ang Spanish-American War. Sunod ay Battle of Manila Bay. At ang sunod ay ang pagbabalik ni Aguinaldo. Ang sunod ay pagdedeklara ni Aguinaldo ng kanyang dictatorial government. At ang sunod ay Battle of Alapan, kahulugan at ang mga simbolismo ng ating watawat, pagdeklara ng kalayaan, Treaty of Paris, at ang ikahuli ay ang traditional na petsa kung kailan natin sineselebrate ang Philippine Independence Day holiday at kailan at paano ito nabago. Unang-una, yours truly, Timtiman Cyrus Dane. Ikalawa ay si Malapitan John Eric. At ang ikahuli at ikatlong miyembro ay si Cam September Grace. Bago natin simulan ang lahat, magbibigay muna kami ng trivia patungkol sa mga major details about sa ating kalayaan. Una, amin munang itatanong kung sino ang inyong makikita sa larawan. Kung ang sagot nyo ay si General Emilio Aguinaldo Ifami, kayo ay tama. Si General Aguinaldo Ifami ay pinanganak sa El Viejo, Cavite o mas kilala ngayon na Kawit, Cavite. Siya ang pinuno ng Magdalo faction, although in legality, ang kanyang pinsan na si Baldomero Aguinaldo ang tunay na lider, ngunit dahil sa kanyang mga contribution at mga ambag sa Magdalo faction ng Katipunan, siya ang kinikilala na pinaka-lider ng Magdalo. Kalawa, saan matatagpuan ang Aguinaldo Shrine o bahay ni Aguinaldo? Kung inyong sagot ay Kawit, Cavite, kayo ay tama ulit. Ang Aguinaldo Shrine ay ang bahay ni Aguinaldo kung saan ito'y itinayo noong taong 1845. Ngunit makalipas ang 4 na taon, ito ay pinarenovate at pinaganda ng mga magulang ni Aguinaldo. Alam nyo ba na ang Aguinaldo Shrine ay gawa lamang sa nipa at simpleng mga kahoy lamang? Noong una ito ay mukhang kubo lamang, ngunit as time goes by, unti-unti itong na-enhance at inyong makikita ang itsura ng bahay ni Aguinaldo ngayon. At ito bilang isang tao na nakapunta na, ako'y labis na nasiyahan sa aking mga nakita sapagkat nakikita talaga na naaalagaan yung lugar at nape-preserve yung mga historical objects na nandito na si Aguinaldo ang nagmay-ari. Sunod, ano ang faction na kinapabilangan ni Aguinaldo? Kung sagot nyo ay Magdalo, kayo ay tama. Ang Katipunan ay may dalawang faction. Ito ay ang Magdiwang faction at ang kabila naman ay Magdalo faction. Ang Magdiwang faction ay pinangungunahan ni Mariano Alvarez, samantalang ang Magdalo faction naman ay pinangungunahan ng pinsan ni Emilio Aguinaldo na si Baldomero Aguinaldo. Ngunit in terms of authority, si Emilio Aguinaldo pa rin ang pinaka nagdedesisyon sa
magdalo sapagkat ganon na lamang siya karespetado. Bago ko talakayin ang nasa inyong mga harapan, ang Republika ng Biak na Bato, akin munang tatalakayin kung ano ang pinakamahalagang nangyari bago ito. Ang pinakamahalagang nangyari bago naganap ang Republic of Biak na Bato ay ang pagpatay sa magkapatid na Bonifacio na sila Andres at Procopio. Sila ay pinapatay sapagkat sila ay hindi na sumusunod sa mga plano ng katipunan. Parang nagdedesisyon na sila base sa kanilang mga inaiisip na tama without considering the whole organization. So, dineclare sila as traitor at sila ay nagilty sa treason. Kaya sila ay binigyan ng kaparusahan na kamatayan. Ngunit in the last minutes, ito ay pinapalitan ni Aguinaldo ng banishment na lamang daw. Ngunit sapagkat dahil sa dalawa niyang general tumutol, ito ay nagpatuloy at dito na pinatay sa Cavite si Emilio at Procopio. Sa particular ay sa Maragondon, Cavite. Sila ay pinatay at nag-iwan lamang ng twigs sa kanilang mga libingan. Ngayon na natapos ko ng ipaliwanag kung ano ang naganap bago ang Biak na Bato Republic, akin nang sasabihin kung ano ang Biak na Bato Republic at kung ano ang paano ito nabuo at ano ang mga pinaka-konteksto nito. Unable to persuade the Filipinos na isuko ang mga armas nila, nagbigay ng proklamasyon ang Gobernador General ng Pilipinas noon na si Fernando Primo de Rivera na pinagbabawalan ang mga Pilipino na umalis sa kanilang towns and villages. Kung i-apply natin to sa modern, parang nilagay sila sa ECQ tulad na lamang nung ginawa sa atin ng pandemic. Bawal sila umalis kung without the permission ng mga Spaniards. Ito ay kanyang ibinigay noong July 2, 1897. Ang akala ni Fernando Primo de Rivera sa pamamagitan ng proklamasyon ay kanyang mapipigilan ng mga Pilipino sa nagaganap na revolusyon. Ngunit dito siya nagkamali. Dahil sa kanyang proklamasyon, lalong tumaas ang moral ng mga Pilipino na ipaglaban lalo ang bansa at palayain ito mula sa kanilang kolonyalismo. Sa pinagtataguan ni Aguinaldo, siya rin ay naglabas ng proklamasyon noong Hulyo, kaparehong taon, at ito ay kanyang pinagmagatan na To the Brave Sons of the Philippines, kung saan inilista niya ang mga demands ng mga revolution para tuluyang sumuko sa mga Spaniards. So, ang una niyang demand ay ang pag-alis ng mga praile, dahil alam naman natin na sila yung pinaka nag-aabuso ng kapangyarihan, tulad ng mga na-portray ni Jose Rizal sa kanyang nobela na No Limit Tangere at El Filibusterismo, kung saan nare-reflect nito ang mga nangyayari talaga noong mga panahon ng mga Espanyol. At kasama na rin sa kanyang unang demand ay ang pagbalik ng mga lupa sa mga Pilipino na sila naman talaga ang tunay na nagmamay-ari. Noong mga panahon na yon ay nagbibigay ng tax ang mga Espanyol sa mga Pilipino kahit hindi naman talaga sila ang may-ari ng mga lupang ito. Kaya isa ito sa mga idinemand ni Aguinaldo. Ang kanyang ikalawang demand sa mga Espanyol ang pagkakaroon ng representative ng mga Pilipino sa Spanish Cortes. Ngunit ano nga po ba muna ang Spanish Cortes? Ang Spanish Cortes ay ang gumagawa ng mga batas sa ating bansa noon. Kung atin itong hihinuhahin, ito ay nakakapareho, parang pareho po siya sa upper court and lower court ng ating bansa ngayon, kung saan ang
upper court ay ang Senado at ang lower court ay ang House of Representatives. Sila lalabdation ng ating bansa at ng mga batas sundin ng tao. Kaya naging isa rin sa demand ni Aguinaldo ang magkaroon ng representative ang mga Pilipino. Dahil kapag nagkaroon na ng representative ang mga Pilipino, ay lalong magkakaroon ng pagkakapantay-pantay na turing. Dahil meron na nga po ng representative, may boses na magkakaroon po ng boses ng mga Pilipino kung sakaling natuloy ito. At masasabi ang mga hinaing nila laban sa mga pang-aabuso ng Espanya. At pwede rin makagawa ang mga Pilipino ng mga batas na nagbabawal sa pang-aabuso ng mga Espanyol sa atin. Ang kanyang ikatlong demand ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa pamamahayag, at pati na rin kasama rin sa ikatlo niyang demand ay ang freedom of religious sects, SECTS. Freedom of the press, dahil gusto ni Aguinaldo na mabigyan ang mga Pilipino ng impormasyon ng walang kasamang pangmamanipula ng mga Espanyol. Gusto niya na katotohanan lamang ang lumabas at hindi yung nababan yung katotohanan at higit sa lahat nadadagdagan pa ng kasinungalingan. Ayaw po ni Aguinaldo na mangyari yun, kaya isa rin po ito sa kanyang demand. At kasama rin sa pangatlo ay ang tolerance of all religious sects, dahil naniniwala si Aguinaldo na dapat malaya po tayo sa relihiyon na kung ano man gusto natin. Alam naman po natin na isa sa mga naging goal ng mga Espanyol noon ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ngunit isa sa demand ni Aguinaldo ay ang pagkakaroon ng karapatan ng mga Pilipino na pumili kung ano man ang naisin nilang relihiyon. Ang kanyang ika-apat na demand ay ang kapantay-pantay na turing sa mga peninsulares at insulares na mga servants. So ano nga po ba muna ang mga peninsulares? Ang peninsulares ay ang mga Espanyol na pinanganak sa Pilipinas. Sila po ay mga pure Spanish, pero pinanganak po sila sa Pilipinas at dito na rin lumaki. Samantala ang mga insulares naman ay yung mga sa Spain pinanganak ngunit nasa Pilipinas. Sila po ang mga tinuturing na insulares. Kaya gusto ni Aguinaldo na dapat pantay lamang ang turing sa kanila kahit hindi pa man sila Pilipino. Dito mo maiisip na kahit paano ay maaari din nagkaroon ng mga kaibigang Kastila si Aguinaldo, dahil naisama niya pa ito sa kanyang mga demands sa Gobernador General ng Espanya na si Prando de Rivero at sa Espanya mismo. Ang ikalima ay ang pagtanggal ng kapangyarihan ng gobyerno ng Espanya na mag-banish ng someone as a form of punishment. So ano nga po bang banishment? Ang banishment ay ang pwersahang pagtanggal ng isang tao mula sa kanyang kinatitirhan. Halimbawa, gumawa ako ng krimen kontra sa mga Espanyol. As a form of punishment, ipapatay nila ako sa ibang bansa. Pwedeng maaring Hong Kong, India, etc. Pero hindi lang naman po sa international pwedeng i-banish ang someone. Pwede rin po siyang ipatapon, like pwede ako ipatapon sa Maragondon sa iba pang lugar na malalayo. Ito po yung isa sa mga ginawa kay Rizal, dahil po sa kanyang mga sinulat, siya po ay pinatapon sa dapitan. Kaya gusto rin po maalis ni Aguinaldo, dahil parang nawawalan ng karapatan yung isang tao na pumili kung saan niya gusto tumira. Kaya isa rin po ito sa mga naging demands ni Aguinaldo, dahil parang hindi raw po ito makatao. At ang huli niyang demand ay ang pagkapantay-pantay para sa lahat. Basically, dapat
karapatan ng Espanyol, karapatan ng Pilipino, dapat pareho lang. Hindi yung may lamang, may special treatment sa mga Espanyol, tapos sa mga Pilipino wala. Gusto ni Aguinaldo na lahat pantay-pantay, pati na rin legal equality, kumbaga. Dapat sa batas pantay lamang. Kung ano yung karapatan ng isa, karapatan ng lahat. Wala na pang i-explain. Dapat kung anong meron ka, meron din ako. Hindi yung ikaw lang meron, ako wala. At yun po yung 6 na dinemand ni Aguinaldo para isuko ang revolusyon na nagaganap. Ito ay nagpapakita lamang na willing pa si Aguinaldo na parang bumalik sa mga Spanish yung pagmamayari ng ating bansa kung mamimit lamang ang mga demands na ito. Ito, ginawa niya ito kahit na nagtayo na siya ng isang Republican government, at ito na nga po ang tinawag na Biak na Bato Republic. Ito ay kanya pong in-establish sa Biak na Bato na matatagpuan sa Bulacan, malapit po sa San Miguel. So, ginawa niya po ito para as a form of pagkontra sa government ng Spanish na nagkontra sa Pilipinas noon. Gusto po ni Aguinaldo na parang ibunggo yung Biak na Bato Republic, or tinatawag din po yung the First Philippine Republic. Gusto niya pong banggain para mawala na po yung mga puwersa ng mga Espanyol gamit ng constitution na ito. Ngunit hindi po ito kinilala internationally, kaya hindi parang nawalan lang din po ito ng kahulugan. At ito po ay sinulat ng 2 tao na parte ng revolusyon, na sila Felix Ferrer at Isabelo Artacho, kung saan halos kinopya lamang nila word by word ang Cuban Constitution ng G. Maguayo. Bakit nga po ba nila ginaya ang Cuban Constitution? Marami namang constitution. Ang Cuba rin po kasi nung mga panahon na yun ay very similar sa Pilipinas. Sila rin po ay under din ng Spain. Marami po kasing bansa na kinokontrol ang mga Spanish noon, hindi lang po Pilipinas. Andyan ang Cuba, andyan ang Guam, Philippines, lahat po sila. Sobrang lakas po kasi ng Spain dati, kaya marami po talaga silang bansang kinokontrol. Kaya siguro po inisip ni Aguinaldo, ni Felix Ferrer at Isabelo Artacho na gayahin yung constitution ng Cuba dahil very similar tayo sa kanila during those times. At ang konstitusyon na ito ay pinirmahan noong Nobyembre 1, 1897. 2, 1897, inilabas ang mga idedeklarang officers ng the Republic of Biak na Bato. Una na nga po rito ay si Emilio Aguinaldo. Siya po ay itinalagang presidente. Samantalang sa vice-presidente naman ay si Mariano Trias. At ang ikatlo ay si Antonio Montenegro, kung saan siya ay tinalagang Secretary of Foreign Affairs. Ikaapat ay si Isabelo Artacho, kung saan isa po ang dineklarang Secretary of the Interior. Kalima ay isang tao nagngangalang Emiliano Riego de Dios, kung saan siya ang inassign at ang si Baldomero Aguinaldo, at siya ang inassign bilang Secretary of the Treasury. Na akin nang napaliwanag ko ang konteksto ng Republika ng Biak na Bato, akin naman nang tatalakayin kung paano ito bumagsak dahil sa kasunduan ng Gobernador General ng Pilipinas noong panahon na yon na si Fernando Primo de Rivera at ng leader ng revolusyonaryong mga Pilipino na si Emilio Aguinaldo. At ito ang kasunduan sa Biak na Bato. Kasunduan sa Biak na Bato. Noong bandang Agosto 1897, isang mistiso na nagngangalang Pedro Paterno ang nag-approach sa Gobernador General ng Pilipinas na si Fernando Primo de Rivera
at sinabi niyang siya ang gawing middleman between the revolutionary forces at ng revolutionary forces pati na rin ng Spanish forces. Sinabi niyang siya ang magsilbing middleman tungo sa pagkakaroon ng kapayapaan. Sinabi niya na gusto niya daw mahinto ang conflict dahil pareho na lang naapektuhan ang parehong bansa, at sinabi niyang mahal niya pareho ang Espanya pati na rin ang Pilipinas, kaya gusto niya nang ma-achieve ang peace. At pumayag naman ang gobernador general sa kanyang request, at mula Agosto hanggang Disyembre nakipagnegosasyon si Paterno at si Aguinaldo, kay Aguinaldo pati na rin sa gobernador general Primo de Rivera, at sila ay nagkasunduan patungkol sa mga kondisyon na pareho silang masasatisfy or parehong papabor sa kanila. At ito ay ang tinawag na Pact of Biak na Bato or Truce of Biak na Bato. At si Pedro Paterno ang pumirma sa kasunduan bilang representative ng mga revolusyonaryo, at sa kabilang panig naman ay si Fernando Primo de Rivera ang pumirma. At ang iba pang mga bagay ay si Paterno na ang nag-asikaso, at noong Disyembre 14, ang ikalawang dokumento na pinamagatang Programe ay pinirmahan ni Paterno at ni Primo de Rivera. And nung sunod na araw na Disyembre 15, at ang ikatlo at pinakahuling dokumento ng kasunduan ay napirmahan na rin ni Paterno at ni Primo de Rivera, at ang naging resulta ng pag-uusap ay ang sumusunod. Ang nilalaman ng dokumento patungkol sa kasunduan sa Biak na Bato ay nagsasabing si Aguinaldo at ang mga high-ranking officers ng Revolusyonaryong Pilipino ay aalis sa Pilipinas at voluntaryo silang lilipat ng ibang bansa, in particular sa Hong Kong. At ang ikalawa naman ay nagsasabing dapat magbayad si Primo de Rivera ng nagkakahalagang 800,000. Ang unang installment daw dapat ay 400,000 upon departure ni Aguinaldo from Biak na Bato. Ikalawa ay ang 200,000 piso kapag nasuko na ang mga armas ng mga Pilipino na lalagpas sa 700 piraso. At ang huli naman ay ang 200 ay ibibigay kung mapapatunog na ang Te-Deum Te-Deum na nagsimbolo sa kapayapaan. Yung Te-Deum po is parang po siya, religious song, and kapag na-play na yun daw po yun, tunay na pong magkakaroon ng kapayapaan between the Filipinos and the Spanish. So yun po, 200,000 pesos daw na po ang bibigay ng gobyerno ng Espanya kapag na-play na yun sa ating bansa. At ang ikatlong laman ng dokumento ay magbabayad si Fernando Primo de Rivera ng 900 piso sa mga pamilya ng mga Pilipino na hindi naman lumaban pero nadamay. So parang bibigyan po sila ng reparations para po sa mga namatay nilang pamilya o nasugatan na nadamay lamang. At yun po yung tatlong laman ng dokumento ng kasunduan sa Bato. Para po masigurado ng mga otoridad ng Espanya para pasigurado ng mga revolusyonaryo na hindi po sila ido-double cross o hindi po tatraidorin ng mga Espanyol ang kasunduan, ay nagdemand ang mga revolusyonaryo ng 2 Spanish generals na mananatili sa Biak na Bato bilang para magsilbing hostages hanggat hindi pa nakakarating sila Aguinaldo sa ibang bansa.
At kasama rin sa napagkasunduan na si Colonel Miguel Primo de Rivera, pamangkin ni Governor General Fernando Primo de Rivera, ay i-accompany o sasamahan sila Aguinaldo patungong Hong Kong. Pumayag si Fernando Primo de Rivera sa mga kondisyon na ito, at noong Disyembre 23, dumating ang mga general Spanish generals, mga general ng Espanya na nagngangalang Celestino Tejero at Ricardo Monet. Sila ay dumating sa Biak na Bato at nagsilbing mga hostages. At noong kaparehong araw, yung sila Aguinaldo at ang kanyang mga companions, mga high-ranking officers ng Revolutionary Forces, kasama sila Pedro and Maximo Paterno, ay sumakay ng bangka at nag-sail po sila patungong Kalumpit, Bulac. At nung dumating na po sila doon, sumakay sila sa tren patungong Dagupan naman po. And then mula Dagupan, sila naman ay sumakay ng Caromatas. Ano nga po bang Caromatas? Ang Caromatas po is parang mga kalesa lang po siya basically. Tapos mula po doon, nagkalesa po sila patungong Sual, Pangasinan. At nung kaparehong araw po na yon, bale Desyembre 27, kasi hindi po isang araw lang yun nag-stay po, muna po sila, like nag-stay muna po sila sa isang lugar muna, tapos sunod na araw na babiyahe. So nung Desyembre 27, sila ay sumakay na ng barko patungong Hong Kong, at dala-dala ni Aguinaldo ang 400 piso na masasabi mamaya kung paano nila nagamit. Na akin nang natalakay ang patungkol sa kasunduan sa Biak na Bato, ay akin naman nang tatalakayin kung paano ito bumagsak at kung paano hindi na sunod yung mga napagkasunduan ng magkabilang panig. Excuse me. Noong Enero taong 1898, marami pong festival sa Manila. Makulay po dahil parang nagkakasiyahan, dahil parang peace, unity, magkakasundo na ng mga Pilipino at mga Kastila na nandito. Masaya ang mga Espanyol dahil na spare yung mga buhay nila, hindi sila napatay during the war na naganap before ng kasunduan. At nagkaroon po ng pagkasunod-sunod na piyesta. So ayun, gastos po sila ng gastos ng 100 piso. Yung 100 piso po nung mga panahon na yun, sobrang laki na po. Kaya para po daw maging memorable, dahil finally nagkasundo na ang mga Pilipino at ang mga Espanyol after a series of battles. Yun po, nag-celebrate, may mga bangka, may mga kabayo, at meron din pong mga fireworks paggabi. At meron doon pang pinaka lugar na pinagse-celebratean is mga ayuntamiento o mga city hall. At ang mga kasama na rin sa celebration nila ay ang mga drama o theater sa Zorilla Theater. At noong Enero 23 ay ipinatunog na ang Te Deum, na ang sinisimbolo ay kapayapaan at pakikipagkapwa-tao at pagkakaisa. At maalala po natin, isa po yun sa demands ng mga Spaniards para ibigay po yung 200 piso. Kaya di po na-kumpirma kung nabigay po yung 200 piso dahil nag-fail na nga po yung kasunduan during these times. At nung pinatugtog po itong Te Deum sa Manila Cathedral, at samantalang sa nung ika-24
sa oras po ng Madrid, Spain. Pinatunog din po ito sa Palacio Real ng bansang Espanya. Habang nangyayari po ang lahat ng ito, ang mga general na Pilipino na umalis sa Biak na Bato ay mga general po pala na natira sa Biak na Bato, mga hindi sumama kila Aguinaldo na umalis sa ating bansa, ay ginawa po nila yung best nila na isauli yung mga weapon o isuko ang mga sandata para sa kapayapaan at ibigay na ito sa mga Kastila. Ngunit ang mga ibang lider na Pilipino ay suspicious po sila sa mga goal ng mga Spanish. Basically, hindi po sila naniniwala, parang may doubt po sa kanilang mga puso. Hindi po sila naniniwala na mag-yearn for peace ang mga Espanyol at parang sila ay iniisahan lamang. Kaya hinawakan po nila ang kanilang mga sandata, mga sibat, bolo, baril. Hinawakan po nila at hindi po sila pumayag na sumuko. At nagpatuloy po yung mga giyera dahil dito. Kaya naghanda po sila. Kaya isa rin po yun sa mga part ng preparasyon nila sa paghahanda, dahil sigurado po sila sa isip nila at puso na magkakaroon ng giyera at hindi pa ito ang pagtatapos ng digmaan para sa kalayaan. At sa kabilang panig naman, ang mga Spanish authorities o yung mga Espanyol na may malaking otoridad ay hindi naniwala sa mga Pilipino. Parang pareho lang po sila. Wala po talaga silang tiwala sa isa't isa. Sa iniisip ng mga Pilipino, ginagamit lamang nila yung kasunduan para hindi na sila labanan ng mga Pilipino, samantalang ang mga Espanyol naman ang mga Kastila naman o Espanyol ay naniniwala na ang mga Pilipino ay lalaban ulit. Kaya nagkaroon po ng conflict of interest at imbis na masunod na lang po yung kasunduan, ay dahil sa mga ibang tao na mga under ng kampo na nag-usap, under nila Aguinaldo at under nila Governor General Fernando Primo de Rivera, ay nagpatuloy ang giyera. Ang giyera ay nagpatuloy noong kalagitnaan ng Pebrero at nagpatuloy hanggang masira ang Spanish power with the combined forces of Filipino-Americans. So, sila po yung nagpatuloy po yung giyera noong mid-February hanggang sa matapos po ito, dahil na rin po sa tulong ng mga Amerikano na tatalakayin ng aking mga kagrupo mamaya. Ang isa sa mga lider po na kumontra sa PAC or parang hindi po nila sinunod yung napagkasunduan ay si General Francisco Macabulos ng Tarlac. At dahil dito, siya ay nagtayo ng isang Central Executive Committee na ang intensyon ay ang provisional one or parang gobyerno nila sa Tarlac hanggat hindi pa nagkakaroon ng republic na parang official, like ito muna yung parang susundin muna ng mga taga Tarlac hanggat hindi pa natatayo ang isang republika na maayos talaga. Dahil sa rebel government na ito, nagkaroon po sila ng constitution, and ito ay tinawag na the Constitution of Macabulos, at ito po ay nag-provide ng executive committee composed of President, Vice President, Secretary of the Interior, Secretary of War, and Secretary of the Treasury. And malinaw po na ang mga lider ng Pilipinong lider ay hindi po talaga pabor sa kasunduan na naganap sa Biak na Bato.
Di po sila payag na dahil lamang sa ilang demands na na-met is kapayapaan na agad. Gusto na po talaga nilang lumaya. Hindi na po sila payag na under na lamang tayo ng mga Espanyol. At dahil dito, ginamit nila ang mga pera na binigay sa kanila at bumili po sila ng mga armas at pati na rin ng mga bala para po maghahanda sa mga nararating na lalapit at na labanan. Sa kabilang panig naman po, ang mga lower Spanish officials ay inaresto at ikinulong ang iba't ibang Pilipino na sinagsuspetsahan po nila na lalabag sa napagkasunduan at magkakos ng rebellion. Ito po ay kanilang kinulong at inaresto para hindi po matuloy ang digmaan at masunod pa rin po ang mga napagkasunduan sa Biak na Bato. Dahil sa ito ay natural na pong nagkaroon ng galit ang mga Pilipino at parang naisip po nila na parang nagko-cover na lang po yung Spanish, parang may kasunduan nga pero inaabuso nyo pa rin kami, parang ganun po naisip ng mga Pilipino. At dahil dito sa mutual na hindi po pagkakasunduan at pagkakaintindihan at pati rin po sa hindi pagsunod sa mga napag-usapan, patuloy na po na nagsimula ang revolusyon. Patungkol sa digmaan at giyera ng Espanyol at ng mga Amerikano, akin munang tatalakayin kung ano na ang mga ginagawa nila Aguinaldo na nag-exile sa Hong Kong. Dineposito po ni Aguinaldo ang 400 piso na kanyang na-receive kay Primo de Rivera sa 2 bangko sa Hong Kong. Ang mga interest nito ay ang mga amount na nasa interest nito ay winidraw niya at ginamit para po sa mga expenses na gastos nila sa exiles. At habang pagtapos po nito ay si Aguinaldo kasama ang kanyang 2 companions ay nagtungong Singapore, kung saan nag-conferred or kinausap po siya ni Consul E. Spencer Pratt, kung saan pinersuade niya si Aguinaldo na makipag-cooperate at tulungan si Commodore George Dewey na mag-set sail sa Manila at sisirain ang mga puwersa ng Espanyol, at in particular mga puwersang pandagat ng Espanyol na matatagpuan sa Manila Bay. Nagkaroon ng giyera sa pagitan ng Estados Unidos at ng Espanya at si Dewey ang itinalaga na lumaban sa Pilipinas dahil meron po mga Espanyol dito, at sumakay po siya ng barko at dito nilabanan niya po sa Manila Bay yung mga Spanish forces na tatalakayin po ng mas malawak ng aking kagrupo mamaya. At pagtapos po nito, nagka-all out war na po basically. And dahil dito napapayag din po si Aguinaldo, parang pumayag din po siya na makipag-participate kay George Dewey dahil nga po na naisip niya na po na parang chance na po ito na mapaalis na po talaga totally ang mga Espanyol na sinasakop ang ating bansa. Ngayon po ipapaliwanag ko naman na po kung ano ang mga bagay na nasa loob ng Spanish-American War at kung ano yung pinaka-konteksto nito. Noong mga panahon po na yun, hindi lamang po Pilipinas ang lumalaban sa mga Espanyol, pati na rin po ang bansang Cuba, dahil sila rin po ay sakop ng Spain noong mga panahon na yun. Parang tayo rin po sila, at noong mga panahon na po yun
ay nagsisik na rin po sila ng freedom na matagal na nilang inaasam. Gusto na rin nilang maging malaya tulad natin. Yung Espanya po is ayaw po nilang i-antagonize ang Estados Unidos, and then iniiwasan po talaga nila na magkaroon ng all-out war dahil wala pong mabuting madudulot yun sa kanila kasi napakalakas po talaga ng ng Estados Unidos. Kayang-kaya po nila ang mga Espanyol, kaya iniiwasan po nila. Ngunit yung ambassador po ng Espanya sa Estados Unidos na nagngangalang Dupoy de Lom ay nagsulat sa kaibigan niya sa Havana, Cuba at noong Enero taong 1878 nanakaw po yung letra at na-release po yun sa news publications. Parang nilabas po sa mga dyaryo sa Estados Unidos, kung saan yung laman po nito ay tinatawag na yung presidente ng Estados Unidos ng mga panahon na yun na si President William McKinley ay isang mahina at mababang politician. At dahil po rito nagalit po yung mga Amerikano at parang naisip po nila na brutal po talaga, sobra ng yung mga napaka brutal po ng mga Espanyol at baka treatment na rin po nila yung mga American citizens na matatagpuan sa Cuba kasi may mga American din po doon. So dahil po doon sa letter na yun, inisip po nila na baka inaabuso na rin yung mga Amerikano na nasa Cuba. Dahil dito, pinressure po nila ang kanilang gobyerno, pinressure nila na magdeklara ng isang malaking giyera laban sa Espanya. At sinabi ng ambassador, nanghingi po siya ng parang apology, pero hindi na po ito tinanggap ng mga citizens ng Amerika dahil nga po dun sa parang sampal po kasi yun, parang sampal po sa mukha nilang mga Amerikano na tatawagin po yung presidente mo na mahina tas mababang politician. Ang mga Amerikano po nung mga panahon na yun, napaka-patriotic po nila sobra, and mahal po talaga nila ang pagiging isang Amerikano, kaya gusto nilang mapatunayan na mali ang sinabi ng ambassador na yun. At kaya dahil dito pinressure nila ang kanilang mga pinuno na labanan at puksain ang mga Espanyol. Ngunit hindi pa po ito ang tunay na nagpasimula o nagpatulak sa mga opisyal ng Amerika na ideklara ang giyera. Ito po, nadeklara po ang giyera dahil po sa isang unfortunate incident na fresh pa po sa mga utak ng mga Amerikano ng mga panahon na yun. Ito po yung naganap na pagbomba sa isang barko ng Estados Unidos na nagngangalang Warship Maine, at ito po ay pinasabog noong Pebrero 15 taong 1878, at ito po ay nagresulta ng pagkamatay ng 246 na katao. At dahil po rito ay sinabi po ni isang tao nagngangalang Roosevelt na isa na po itong excuse na para po magdeklara ng giyera. Isa na po itong bagay na pwede na po talagang maging dahilan ng giyera. Sinabi niya na ibibigay ko ang lahat sa presidente para umalis ang iba pang fleet sa Havana Harbor kinabukasan, at lumubog at sumabog ang Warship Maine dahil sa katusuhan at
pagiging war freak ng mga Spaniards, at nung kinahapunan nung Abril 25 may na-receive si Commodore George Dewey na nagsabi na war has commenced between the United States and Spain. Tapos after po nun ay lumarga na po agad si Commodore George Dewey at sinabihan po siya na you must capture vessels or destroy at gagawin mo lahat ng makakaya mo. At yung cable po ni Secretary Long, siya po yung nagpadala ng message kay Commodore George Dewey, ay na offshoot sa Taylor Resolution which the American Congress passed on April 21, 1898. So dito na po talaga formal na deklara ang giyera. At ito po ay pinag-usapan at yung formal na deklarasyon na ipinubliko ay naganap na noong Abril 25, kaparehong taon. So basically, ang dami po naging factors kung bakit sumali na po sa yung US sa picture. Nandito po yung nanakaw na letter, yung mga yung pagsisimpatize po nila sa Cuba, kasi po malapit lang din po sa kanilang Cuba and ayaw po nila na parang aanuhin po sila sa sarili nilang lupain. Ayaw po nila parang abusuin sa sariling lupain na malapit, lalo na kahit sabihin man natin na hindi man to kanila, pero malapit po sa kanila, parang obligado po silang tumulong sa mga to. And isa rin po sa naging factor yung pagsabog ng warship Maine na sinasabi nila ng mga panahon na yun na mga Espanyol po yung nagpasabog, kaya bumulusok po talaga sila, bumulusok ang mga Amerikano, pati na rin ang kanilang mga opisyal, kaya tuluyan na po talagang nagkagera at sumali ng mga Amerikano upang palayain na ang mga bansa na sinasakop ng mga Espanyol. Ito nga po ulit yung Pilipinas, Cuba at Cuba. At dito na po nagtatapos ang aking parte. Ang susunod naman po na topic na itatakel ng aking kagrupo ay ang naganap na digmaan noong Mayo 1 taong 1878 ay tatalakay na po ng aking kagrupo na si Malapitan Eric. Maraming salamat po. The Battle of the Manila Bay, May 1, 1898, a decisive U.S. victory in the Spanish-American War. The Battle of the Manila Bay, fought on May 1, 1898, marked one of the most pivotal moments in the Spanish-American War. The overwhelming defeat of the Spanish Pacific Fleet by the U.S. Oceanic Squadron not only led to the fall of Philippines but also catapulted the United States into the global spotlight as an emerging naval power. The victory brought fame to Commodore George Dewey, whose leadership and strategy during the battle turned him into a celebrated national hero. This triumph, while initially aimed at the crippling Spanish naval forces, also set the stage for the Philippine transfer from Spanish rule to the American occupation, leading to the decades of complex political, social, and military implication. Prelude to the battle, growing tension, and the naval preparation. The late 19th century was ripe with tension between Spain and the United States, culminating in the Spanish-American War. While the immediate cause was the mysterious explosion of the USS Maine in Havana Harbor on February 15, 1898. Long-standing U.S. support for the Cuban independence and Spain's colonial mismanagement in the Philippines also played a critical role. As war became inevitable, Assistant Secretary of the Navy Theodore
Roosevelt, an advocate for a strong U.S. Navy, pushed for aggressive preparation. He personally selected Commodore George Dewey to command the U.S. Oceanic Squadron, recognizing his strategic acumen and calm demeanor under pressure. On February 25, 1898, Roosevelt telegraphed Dewey to place his squadron on alert and prepare for operation against Spanish forces in the Pacific. The fleet stationed at Hong Kong began intensive drills and logistically preparation. Dewey's force consisted of modern and well-equipped vessels, including flagship USS Olympia, cruisers USS Boston, USS Raleigh, and USS Baltimore, and smaller gunboats, USS Concord and USS Petrel. To support the squadron in the vast and logistically challenging Pacific theater, Dewey acquired the two British steamers, Nanshan and Zafiro, to carry coal and supply. By 1898, war has been declared. Dewey's squadron departed Mirs Bay near Hong Kong after receiving intelligence from the American consul Oscar William about the Spanish fleet's movement. The fleet sailed for the Philippines, intent on engaging the Spanish Pacific Squadron, commanded by Rear Admiral Patricio Montojo y Pasaron. The Spanish defense, disadvantages, and strategy. Admiral Montojo faced overwhelming challenges. His fleet was outdated, composed of primarily unarmored wooden ships such as flagship Reina Cristina and aging cruiser Castilla, which had to be towed into position. Other vessels, including the gunboats Don Juan de Austria and Marquis del Hierro, were small and lightly armed compared to Dewey's modern steel warships. Montojo initially planned to engage the American in the Subic Bay, where he hoped to leverage a fortified defense position. However, the fortifications at Subic were incomplete, leaving the bay vulnerable. Reluctantly, Montojo withdrew to Manila Bay and positioned his fleet near the naval arsenal at Cavite, where shore batteries could offer some support. He anchored his ship in shallow area to minimize casualty if his vessels were sunk. Montojo was acutely aware of his fleet's disadvantages and predicted defeat, but resolved to defend Spanish honor. The battle you may fire when ready, Ridley. Dewey's squadron entered Manila Bay in early hours of May 1, 1898, skillfully navigating past the poorly placed Spanish mines and shore batteries guarding the entrance. At dawn, Dewey spotted the Spanish fleet anchored off Cavite, forming a battle line. The U.S. warship advanced in column formation, maintaining 400-yard intervals between vessels. At approximately 5:40 a.m., aboard the USS Olympia, George Dewey issued his now famous command to Captain Charles Ridley. "You may fire when you're ready, Ridley." The American ships unleashed a devastating barrage targeting the Spanish fleet with superior firepower and accuracy. The U.S. Navy gunnery, honed through rigorous training, and contrasted sharply with Spanish, whose shots were largely ineffective. For nearly 2 hours, the U.S. squadron made multiple east-to-west passes along the Spanish line, systematically bombarding enemy ships. By 7 a.m., the Spanish flagship Reina Cristina attempted a blunt maneuver to close the distance and engage at short range, but was met with intense American fire, forcing it to retreat in flames. The Castilla also suffered heavy damage, eventually catching fire. At 7:35 a.m., Dewey withdrew his ship temporarily.
allowing the crew to have breakfast and assess ammunition levels. Reports of dwindling ammunition proved incorrect and squadron resumed its attack. At 11:16 a.m., the smaller American gunboats Concord and Petrel, with their shallow drops, moved closer to the burning Spanish vessels to deliver the final blow. By midway, the Spanish fleet was utterly destroyed. In the aftermath, the capture of Manila. The battle was a resounding victory for the United States. Spanish casualty number 167 dead and 214 wounded, while the Americans suffered only 7 minor injuries. Dewey's control of the Manila Bay was complete but capturing Manila itself required ground forces. On May 4, Dewey cabled Washington, stating, "I control Manila Bay and can take city at any time, but I have not sufficient men to hold." The U.S. responded by dispatching reinforcement, including Major General Wesley Merritt, who arrived with thousands of troops by late July. Meanwhile, Filipino revolutionary leader Emiliano Aguinaldo, brought to the Cavite by the American vessel, reignite the struggle for independence, and Aguinaldo declared the Philippine independent on June 12 and established a provisional government. However, tension between the Filipino and the U.S. grew as it became clear that the Americans intended to occupy the Philippines. On August 13, unaware that armed ties had been signed the previous day, U.S. forces launched a joint naval and ground assault on Manila. The Spanish garrison surrendered, and the American troops took control of the city, excluding Filipino insurgents from key areas. The Battle of the Manila Bay marked the end of Spanish colonial rule in the Philippines and the beginning of American influence in the Pacific. It demonstrated the strategic importance of a strong navy, vindicating efforts of naval advocates like Roosevelt and Dewey. However, the U.S. victory also ushered in a period of imperialism. Treaty of Paris, 1898, ceded the Philippines, Guam, and Puerto Rico to the United States. The tension between Filipino revolutionary and American forces soon escalated into the Philippine-American War, 1898 to 1902. A bloody conflict overshadowed the triumph of the Manila Bay. The battle remains a defining moment in the U.S. naval history, symbolizing the country's emergence as a global power and complexity of its role as a colonial power. While also the battle in the Manila Bay is happening, Aguinaldo's return is also in motion during this time. Aguinaldo's return, a revolution rekindled. The humid winds of South China Sea bore witness to history. On May 17, 1898, aboard the USS McCollum, Emilio Aguinaldo stood on the deck gazing at the horizon where the Philippine Islands awaited. The voyage from Hong Kong, though brief, carried the weight of a nation's hope. For over a year, Aguinaldo had been living in uneasy exile after the failure of the Philippine Revolution. The Pact of the Biak na Bato had promised peace, reform, and semblance of autonomy, but it had proved to be a mirage. Now, as the Spanish-American War unfolded, the tides of opportunity shifted. Aguinaldo had not been idle during his time in Hong Kong. Together with the Philippine Junta, a group of exiled revolutionaries, he had used funds from the Pact to amass weapons.
ammunition, and supply. Revolution's embers had not gone cold. News of Commodore George Dewey's decisive victory over the Spanish fleet in the Manila Bay on May 1, 1898, sparked new flames of hope. Aguinaldo reached to the Americans whose own fight against Spain seemed aligned with his people's aspiration for freedom. He believed naively, perhaps the United States would champion Philippine independence. The Macaulay sliced through the waters, carrying Aguinaldo towards destiny. Arrival in Cavite. The harbor at Cavite was alive with movement as Aguinaldo disembarked on May 19, 1898. Filipino resistance fighters, weary but unbroken, greeted their leader with cries of jubilation. The general wasted no time. He rallied his force, issued orders, and organized a swift campaign to reclaim the town surrounding Manila. The sight of their long-exiled leader invigorated the revolutionary, and soon Spanish garrisons were falling, one after another. On June 12, 1898, in the town of Kawit, Aguinaldo stood before a gathering of patriots. Beneath the crimson, blue, and white banner sewn by Marcela Agoncillo and her companions, he declared the independence of the Philippines Island. As the strains of Lupang Hinirang filled the air, a collective sense of triumph and hope swept through the crowd. Ambrosio Rianzares Bautista read the Act of Declaration, detailing the grievance against Spain, and affirming the Filipinos' right to self-rule. Yet, for all its symbolism, the declaration was shadowed by uncertainty. The American, whose support had been instrumental in this renewed struggle, remained conspicuously silent about their stance on the Philippine sovereignty. The Siege of Manila. By mid-June, Aguinaldo forces had encircled Manila. Spanish troops, numbering some 13,000, were penned with the city's fortified wall, cut off from reinforcement and harried by guerrilla attacks. Their situation grew increasingly dire. Meanwhile, American ground forces began to arrive. On June 30, the USS Charleston and its convoy entered Manila Bay, bringing the first contingent of USS troops. By July 31, nearly 11,000 American soldiers were in place, with thousands more en route. Despite the shared goal of defeating Spain, tension simmered between the Filipino revolutionary and the Americans. Aguinaldo's men had borne the brunt of the fighting on the land, while the American naval dominance had secured control of the bay. Yet it became increasingly clear that their vision for the Philippines diverged. Aguinaldo sought full independence. The American, led by Major General Wesley Merritt and Commodore George Dewey, had their own designs on the archipelago. The Mac Battle. On August 7, 1898, Dewey and Merritt issued an ultimatum to Spanish government Fermin Jordines, demanding the evacuation of civilians from Manila. Jordines, trapped between Aguinaldo's army and the American forces, pleaded for more time, citing the lack of safe refuge for non-combatants. A second demand for surrender was met with defiance but also a proposal. Jordines suggested a mock battle, allowing Spanish to surrender to the American with their honor intact. The deal was struck in secret. On August 13, under the guise of combat, American launched a combined ground and naval assault on Manila.
Spanish troops offered token resistance before raising the white flag. Aguinaldo forces stationed outside the city were deliberately excluded from the operation. By day's end, American troops occupied Manila, and once Allied revolutionaries found themselves face to face in a tense standoff. Fractured alliance. The events of August 13 marked the end of the informal alliance between Aguinaldo and the American. The Filipinos, who had fought violently for their freedom, were now sidelined. Rumors of the American intention to the annexed Philippines spread like wildfire, fueling resentment and mistrust. On December 30, 1898, the Treaty of Paris formalized the transfer of the Philippines from Spain to the United States. The Filipino Declaration of Independence, so proudly proclaimed in Kawit, was ignored. The struggle continues. Hostilities between Filipino revolutionaries and the American forces erupted on February 4, 1899. The Philippine-American War, a brutal and bitter conflict, would rage for years. Aguinaldo, captured in 1901, was forced to pledge allegiance to the United States, bringing the formal revolution to an end. Yet, the spirits of resistance endure, shaping the Filipino people identity and fueling their eventual fight for full independence. Legacy of Aguinaldo's return. Aguinaldo's return on May 19, 1898 remains a defining moment in the Philippine history. It was a moment of resurgence when the dream of freedom seemed within reach. While the path to independence proved far longer and more arduous than anticipated, the courage and determination of Aguinaldo and his compatriots laid the foundation for the nation's eventual sovereignty. Their story is a testament to the resilience of the Filipino spirit, a legacy that continues to inspire generations. Aguinaldo's return is the key to reignite the fire inside and fighting spirit of the revolutionary fighters. However, a fight without a plan can lead to failure. So, in preparation, a dictatorial government is proposed. The dawn of nation. The humid air of Cavite on the 24th of May, 1898 was with the muted energy of preparation. The Filipino insurgent, long oppressed by Spanish colonial rule, had reached a turning point in their fight for freedom. At the heart of this historic upheaval stood Emilio Aguinaldo, a man of unshakable resolve whose vision for an independent Philippines burned brighter than ever. Months earlier, the Pact of the Biak na Bato, a fragile agreement between the insurgent and Spanish authorities, had collapsed. Aguinaldo, then exiled in Hong Kong, had returned to the Philippines with renewed determination. His hope buoyed by promises of support from the unlikely ally, the United States, now as the Spanish Empire wavered under the strain of internal corruption and external war. Aguinaldo proclaimed the establishment of a dictatorial government, a temporary measure to unify Filipino forces and prepare for the monumental task ahead. From his makeshift headquarters in Cavite, Aguinaldo issued in his first decree, the language was stark and unyielding. Any civilian or soldier entering Filipino territory without proper credential or a flag of truce would be executed as a spy. Filipinos who betrayed their country to the enemy would face public harm. Their
treachery declared to all. The message was clear. Unity and discipline were paramount, and any threat to the revolution, whether foreign or domestic, would be met with swift justice. But Aguinaldo was not merely a man of war. He understood the delicate balance required to secure both independence and international recognition. His second proclamation that day was reflected this awareness addresses to the Filipino people. It declared the lives and property of the foreigners, Chinese, Spaniards, and others would be protected provided they did not contribute to the enemy's war effort. Even captured Spanish soldiers who surrendered their arms were to be treated humanely. Hospitals and ambulances, along with their staff, were to be respected. In this, Aguinaldo sought to demonstrate to the world, and particularly to the United States, that the Filipino were capable of self-governance and moral leadership. In the weeks that followed, Aguinaldo government began to take shape. Four departments were initially established: foreign relationship, war and public work, police and justice, and finance. Aguinaldo appointed trusted allies to the head of this department, their tasks ranging from organizing military campaigns to managing the pledged economy of a nation still at war. Among these appointees was Baldemoro Aguinaldo, Emilio's cousin, who took charge of war and public works. Mariano Trias, another key revolutionary figure, oversaw the treasury, tasked with funding a war that often seemed impossible to sustain. As Aguinaldo's dictatorial government gained momentum, news of his proclamation and victories spread across the archipelago. Filipino from all walks of life flocked to join the cause, farmer trading clothes for rifles, students abandoning their books for the battlefield. For the first time in century, there was a sense of unity, a shared dream of Philippines free from colonial chains. Yet, not all was smooth sailing. The promises made by the United States, conveyed through Commander Edward P. Wood and U.S. Consul E. Spencer Pratt, began to show signs of ambiguity. Aguinaldo believed the Americans had pledged their support for the Philippine independence in exchange for Filipino assistance in the Spanish-American War. However, as U.S. forces established a military government in Manila following the city's surrender in August 1898, doubts began to creep in. Was this alliance built on mutual respect, or was it new form of subjugation? For now, Aguinaldo focused on the task at hand. On June 12, 1898, the Philippines declared its independence in Kawit, Cavite. The Act of Declaration of Independence, written by Ambrosio Rianzares Bautista, was signed by dozens of prominent leaders. The declaration, accompanied by the raising of the Philippine flag and the playing of the Marcha Nacional Filipina, symbolized the culmination of centuries of struggle. Aguinaldo, standing before a jubilant crowd, vowed to continue the fight until every corner of the archipelago was free. The proclamation of the revolutionary government on June 23, 1898 marked a transition from Aguinaldo's temporary dictatorship to a more structured administration. A revolutionary Congress was convened tasked with drafting laws and providing oversight. Apolinario Mabini, known as the brain of the revolution, became the Aguinaldo principal advisor, and later
the first Prime Minister of the Philippine government. Mabini's influence was profound, his writing and policies laying the groundwork for a nascent republic. Despite these advances, the shadow of U.S. intervention loomed large. By early 1899. Tension between Filipino and American forces had reached a breaking point. The first Philippine Republic, established under the Malolos Constitution, was short-lived. The Philippine-American War erupted, a brutal conflict that would test the resilience of the Filipino people and the ideals of the revolution. Emilio Aguinaldo's dictatorial government was the first chapter in a long and arduous journey toward the Philippine independence. It was a time of both triumph and tragedy, hope tempered by the harsh reality of war and diplomacy. Yet, the legacy of 1898 endures, a testament to the courage and determination of a people who dared to dream of their freedom against all costs. Even though a dictatorial government is a very strict law, it was the way to lessen the space of error. And with low error, then the level of success will be high. And that is a key reason on why the Battle of Alapan became a day to remember. The Battle of Alapan, a nation's stone. The skies over Imus, Cavite were tinged with the gold of morning as the Filipino revolutionary prepared for battle. It was May 28, 1898, and the humid air crackled with anticipation. General Emilio Aguinaldo, recently returned from exile in Hong Kong, stood at the helm of the Revolutionary Army, determined to lead his countrymen in their fight against centuries of Spanish colonial rule. Just 9 days earlier, Aguinaldo had stepped up the American warship USS McCollum, his return facilitated by U.S. Admiral George Dewey. The following decisive American victory at the Battle of the Manila Bay, carrying with him the promise of revolution and the newly designed Philippine flag. Aguinaldo wasted no time. Orders were sent across Luzon, calling for a coordinated uprising. The people responded with fervor, and now, in the fields of Alapan, they awaited the moment to strike. The revolutionaries had taken an uneasy pause the previous year. The Pact of the Biak na Bato had temporarily ended hostilities between Filipinos, revolutionaries, and Spanish authorities, sending Aguinaldo and other leaders into exile. But the peace was fragile, and the signing of the pact left many revolutionaries restless and eager to reignite the fight. The outbreak of the Spanish-American War provided the opportunity they had been waiting for. The U.S. victory at Manila Bay not only crippled Spanish naval power, but also created vacuum for Filipinos to step in. Aguinaldo's return home with the backing of Dewey's fleet, though the promises of the American support for the Philippine independence were verbal at best, and an ambiguity that would later cast a shadow over their alliance. Aguinaldo's first step upon landing in Cavite were purposely. He quickly reorganized the scattered forces of the revolution, reestablished communication with local leaders, and began distributing arms that had been smuggled in from abroad. In the days leading up to the Battle of the Alapan, his headquarters buzzed with activity. The air was thick with plans, weapons were polished, and revolutionaries prepared themselves for the trials ahead. The clash began mid-morning. The Spanish forces under the command of Captain Pedro Janolino had been dispatched to intercept reports of Filipino troops distributing firearms near Alapan.
The Spanish detachment, numbering about 270 Marines, advanced cautiously, their rifles ready and bayonet fixed. Unbeknownst to them, Aguinaldo had anticipated their move, leading an army of over 18,000 men, many armed with Mauser rifles and bamboo cannons. He orchestrated a defense designed to surround and overwhelm Spaniards. As Spanish column approached, the Filipino force launched their attack. The first shot rang out at 10 a.m. and the tranquil fields of Alapan erupted into chaos. Smoke and gunfire filled the air as both sides engaged in ferocious combat. The battle raged for 5 grueling hours. The Spanish Marine, though well-trained, were outnumbered and increasingly desperate. The rifles, though superior, were no match for the sheer determination of the Filipino fighters, who, despite being armed with improvised weapons like bamboo cannons, refused to yield. At around 3 p.m., the turning point came. The Spaniards ran out of ammunition. Their once coordinated defense faltered under the relentless assault of Aguinaldo's forces. Recognizing the futility of further resistance, the Spanish soldiers surrendered their weapons, confiscated, and their pride crushed. Among the prisoners captured by General Leopoldo Peña, who had been leading the Spanish efforts in the Cavite, alongside him, nearly 300 Spanish troops were marched as captives to the Cavite Puerto, or modern-day Cavite City. As dusk settled over Cavite Puerto, the victorious revolutionary gathered to celebrate their triumph. Aguinaldo, standing before his men, unfurled the Philippine flag for the first time, designed in his exile and soon in Hong Kong by Marcela Agoncillo, her daughter Lorenza, and Delfina Herbosa de Natividad. The flag was a tangible symbol of the revolution's aspiration. The crowd erupted into the cheers as red, white, and blue banner bearing the sun and stars of freedom was hoisted high, witnessing the moment where Filipino fighters, Spanish prisoners, and American sailors from Dewey Oceanic Squadron. The cheers of Mabuhay Pilipinas echoed in the night, signaling not just a military victory but a birth of nation's identity. The victory at the Alapan sent shockwaves across the Philippines. News of triumph inspired revolutionaries in the other provinces to rise up against the Spanish garrison. By May 31, the entire province of Cavite was under Filipino control, and the revolution gained unstoppable momentum. Just weeks later, on June 12, 1898, Aguinaldo would stand on the balcony of his home in Kawit, Cavite, to proclaim Philippine independence. The flag that had been flown over Alapan would once again wave, this time as a testament to the birth of a free nation. Today, the Battle of the Alapan is remembered as defining moments in the Philippine history. It marked the first major victory of the revolution after Aguinaldo's return and set the stage for eventual declaration of independence. The unfurling of the flag at Cavite Puerto remains a powerful symbol of unity, courage, and the Filipino spirit. Every year, on May 28, National Flag Day is celebrated to honor this pivotal event. The period from May 28 to June 12, culminating in Independence Day, serves as a reminder of the sacrifices made by those who fought for the country's freedom. The Alapan Heritage Park in Imus, Cavite, now stands as a tribute to this historic battle. Visitors can walk the ground, reflect on the bravery of
the revolutionaries and witness the site where the nation began to take shape. As Filipinos raise their national flag each year, they remember not just the victory at Nalapan, but the enduring legacy of a people's unyielding desire for freedom. Dumako naman po tayo sa symbolism of the national flag. Alam nyo bang ang bawat kulay at bawat hugis na sa pambansang watawat ay may sinisimbolo? Simulan na natin sa puting tatsulok. Ang puting tatsulok ay sumisimbolo ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ang asul naman na nasa ibabaw o nasa itaas ng ating pambansang watawat ay sumisimbolo ng kapayapaan, katotohanan at hustisya. Ang pula naman na nasa ilalim ng ating pambansang watawat ay sumisimbolo ng kagitingan, pagiging makabayan at katapangan. Ang tatlong bituin sa bawat sulok ng tatsulok ay may sinisimbolo rin. Ang tatlong pangunahing isla ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Alam nyo rin bang ang 8 sinag ng araw ay may sinisimbolo rin? Ang 8 sinag ng araw ay sumisimbolo ng 8 probinsya na idineklararahan o dineklara ng batas militar ng Espanya na siyang dahilan din ng pag-udyok ng revolusyon. Ang 8 probinsya ay ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Manila, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Declaration of the Independent State. Nais ni Aguinaldo na ideklara ang kalayaan ng bansang Pilipinas, ngunit tinutulan naman siya ni Apolinario Mabini dahil ayon kay Mabini, marapat na unahin o pagtuunang pansin ang pagsasaayos ng pamahalaan upang ipakita sa mga tao kung ano ang kakayahan nito. Ngunit sa huli, nanalo pa rin ang hangarin ni Aguinaldo. June 5, 1898, naglabas si Aguinaldo ng kautusan na sa araw ng Hunyo 12, ideklara ang araw ng kalayaan. Inatasan naman niya si Julian Felipe, isang kompositor sa Cavite, na gumawa ng awitin para sa seremonya. June 11, ipinakita ni Julian Felipe ang kanyang borador o draft na pinamagatang Marcia Filipina Magdalo na siyang itinugtog sa piano, at matapos marinig ito, inaprubahan ito ni Aguinaldo at iba pang leader ng revolusyonaryo. Pinakuusapan din ni Aguinaldo si Felipe na ituro sa banda ng San Francisco de Malabon upang itugtog kinabukasan. Binago naman ni Julian Felipe ang pamagat nito at kinawang Marcia Nacional Filipina na ngayon ay lupang hinirang. Dumating ang 12 ng Hunyo o ang araw ng deklarasyon ng kalayaan. Bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, idineklara na ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Cavite el Viejo na ngayon ay Kawit, Cavite. Sa unang pagkakataon, itinaas sa harap ng maraming tao ang pambansang watawat ng Pilipinas na siyang ginawa sa Hong Kong ni Ginang Marcelia Agoncillo kasama si Ginang Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa. Itinugtog din sa publiko ang Marcia Nacional Filipina. Inihanda namang basahin ni Ambrosio Rianzares Bautista ang Act of the Declaration of Independence na may hawig sa American Declaration of Independence. Nilagdaan ito ng 78 tao, kabilang narito ang Amerikanong opisyal ng hukbo na si Lieutenant Major Johnson, Colonel of Artillery, na saksi sa proklamasyon. Opisyal na nilagdaan ang proklamasyon ng kalayaan noong Agosto 1, 1898 matapos maisaayos ang maraming bayan sa ilalim ng mga patakaran ng pamahalaang diktatorial. Treaty of Paris. Upang formal na wakasan ang digmaang Espanyol at Amerika or Spanish-American War, nilagdaan ng Estados Unidos at Espanya ang kasunduan sa Paris o ang Treaty of Paris noong December 10, 1898. Nakasaad sa kasunduang ito na isusukan ng Espanya ang kapuluan ng Pilipinas sa Estados Unidos kapalit ng 20 milyong dolyar na kabayaran sa loob lamang ng 3 buwan na matapos ang pagpapalitan ng ratifikasyon.
Gayunpaman, may mga tutol sa pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Marami kasi ang naniniwala na walang karapatan ang Amerika na sakupin ang bansang o isang lupain kung saan ang mga tao ay naghahangad lamang ng sariling pamahalaan. Si Andrew Carnegie, isang industrialista, ay nag-alok na bilhin ang bansang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar upang maibigay sa mga Pilipino ang kanilang kalayaan mula sa Estados Unidos. Ang kasunduan ay formal na nagtapos sa mahigit 3 siglo ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas at iba pang teritoryo katulad na lang ng Cuba, Puerto Rico at Guam na isinuko rin ng Estados Unidos. Ang 20 milyong dolyar ay kabayaran sa mga naiwang infrastruktura at ari-arian ng Espanya sa Pilipinas. Ang kasunduan sa Paris ay naging hudyat ng pagtatapos ng impyernong kolonyal ng Espanya at pag-usbong ng Estados Unidos bilang bagong imperialistang kapangyarihan sa Pasifiko ng pandaigdigang entablado. Makalipas ang ikalawang digmaang pandaigdig, nang-bigyan tayo ng kalayaan. Ang araw ng kalayaan ay pinagdiriwang natin tuwing ika-4 ng Hulyo bilang tanda sa pagsasarili ng Pilipinas mula sa pananakop ng Amerika. Noong pumalit si Diosdado Macapagal bilang pang-siyam na presidente ng Pilipinas, sinuportahan niya ang ideyang sila Aguinaldo nga ang tunay na nagpalaya sa bansang Pilipinas at hindi ang mga Amerikano. Kaya't pinirmahan niya ang Republic Act of 4166 na nagsasabing palitan ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan taon-taon mula July 4 at gawing June 12.